Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Sa hapong ito po ang ating pong aralin ay magmumula sa aklat po ng Pilipos, Philippians chapter 3, verses 1 to 21. At ito po ay binigyan po natin ng pamagat na Only the Glorious Eternity Matters. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa po nito mula sa New American Standard. At sa mga may Bible na Tagalog po ay maaari po niyo kaming sabayan sa Tagalog. Finally, brethren, rejoice in the Lord. To write the same thing again is no trouble to me, and it is a safeguard for you. Beware of the dogs. Beware of the evil workers. Beware of the false circumcision. For we are the true circumcision, who worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus, and put no confidence in the flesh. Although I myself might have confidence even in the flesh, if anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more. Circumcised the 8th day of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to the righteousness which is in the law, found blameless. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, so that I may gain Christ, and may be found in him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, in order that I may attain to the resurrection from the dead. Not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. But one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as perfect, have this attitude, and if in anything you have a different attitude, God will reveal that also to you. However, let us keep living by the same standard to which we have attained. Brethren, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. For many walk, of whom I often told you and now tell you, even weeping, that they are enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their appetite, whose glory is in their shame, who set their minds on earthly things. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform the body of our humble estate into conformity with the body of his glory by the exertion of the power that he has given to subject all things to himself. Tayo po ay dumulog sa maikling panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, luwalhatiin ang pangalan mo sa kaitastaasan, Panginoon, sa iyong walang hanggang kapangyarihan, sa katapatan ng iyong pag-ibig na inukol mo sa amin, aming Diyos. Na sa kabila ng lahat na walang sino man sa amin ang karapat-dapat
Ipinagkalob mo, O Diyos, ang iyong biyaya at kahabagan upang kami po ay hanguin mula sa pagkakaalipin sa kasalanan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Panginoon, sa mga sandali ito, hinihingi po namin ang paghahari mo sa aming kalagitnaan. Katagpuin po ninyo ang bawat isa sa amin na sa kaibuturan ng bawat puso, Panginoon. Tumimo po ang iyong mga naising ipagkaloob na mensahe sa bawat isa ayon sa pangangailangan. At ipahintulot po ang kaganapan ng pinakamabuti mong palatuntunan at layunin sa bawat buhay. Salamat po, Ama. Turuan po ninyo kami na patuloy lamang po na sumasamba sa iyo habang kami po ay nakikinig. At ipahintulot po niyo ang pagdaloy ng kasaganaan ng iyong biyaya at pagpapala mula sa inyong banal na salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Bago po tayo tumungo sa mga bahagi po ng mga talata na ating pong binasa, marahil ay maganda po magkaroon muna tayo ng kaunting pagbubulay-bulay sa tunay na kalalagayan ng mundo na ating ginagalawan ngayon. Kung tayo lamang po ay mapanuri sa bawat pangyayari na nagaganap sa araw-araw, ay mapapansin po natin na ang mundo na ating ginagalawan ngayon ay sobrang complicated na po at halos hindi na maunawaan. Sa totoo po, sa kabila ng lahat ng mga kaguluhan at sigalot na nangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig, yung mga labanan at mga sigalot na mga bansa, yung pagkalat ng iba't ibang karamdaman na hindi malaman at hindi naman nalalaman noong araw, yung kaguluhang politika sa iba't ibang bansa at kasama na rito yung epidemic ng corruption sa mga pamahalaan. Sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin po mapigil ang pag-unlad ng science and technology at halos sa bawat aspeto ng buhay ng tao po ay may influence po ito na hindi natin maintindihan na kung saan po lalong nagiging komplikado ang kultura at ang buhay. At dahil dito po, ang epekto po nito sa mga kabataan at sa sinaunang henerasyon ay napakahirap na rin pong unawain dahil lahat po ay lito. Ang mga kabataan po ay hindi alam na sila ay lito, ngunit sila ay lito. Ang mga old generation po ay nalilito po na hindi amiinin ko minsan. Halimbawa po, tingnan po natin to. Sa iba't ibang mga sigalot po na nangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig, ang mga tao po ay openly na nagpapahayag ng kanilang worries sa mga pangyayaring nagaganap. At sa kabila ng lahat po ng ito ay tila baga wala namang nagbibigay ng sapat na effort o di kaya ay tumugon o bigyan ng katugunan ang problema. At madalas ang tanging nagagawa ng tao ay magreklamo at pag-usapan ang mga pagyayari. Pangalawa po, sa kabila ng lahat ng mga sigalot, karamihan ng tao ay sobrang pinag-uukulan pa rin ng sobrang ng kaabalahan. Ang mga bagay na inaakala nilang magpupuno sa kanilang mga ninanais, yung kanilang mga desires ng kanilang mga puso at ng kanilang mga sarili. Nandun pa rin po. People are so preoccupied by the things that will fill their hearts and their ego. Sa kabila po ng lahat ng kaguluhang ito.
Halimbawa po, yung mga kabataan, hindi naman po marahil lahat, ngunit karamihan po ng kabataan, without second thought, hindi na po magdadalawang isip na sunggaban ang kahit na anong inihahandog ng modern world sa ating panahon ngayon na nangangako ng kasiyahan at kaligayahan kahit na ito'y pansamantalang contentment lamang. Wala nang question at ito'y sunggab na ng sunggab. At ngunit sa kabila ng lahat, walang sino man na pwedeng mag-claim na lubos siyang nasiyahan. Instead, life remains boring and there is an endless seeking of something unknown. Ito po yung problema ng mundo. Sa kabilang dako, ang mga older generation po ay nandun po yung tendency naman na madalas, alam ko po sapagkat ito ay nakikita ko sa lahat ng aking mga kausap at sa mga kwentuhan, maging sa mga group chat ng mga matatanda, ay lagi pong sinasariwa sa kanilang alaala ang mga nakaraang panahon na inihahambing na sa panahon ngayon na ang sinasabi ay higit na maganda, higit na mainam noong kanilang kapanahunan at tila ba noong araw na yun ay higit na enjoyable ang buhay. Gayon pa man, ang katotohanan pa rin, ang nakaraan ay nakaraan na. At bukod pa ron, sa katotohanan ito, hindi naman totoo na very satisfying ang buhay noong mga unang panahon. Kaya lamang ganun ang tingin ng mga may edad ay dahil po sa nagkakaroon sila ng paghahambing sa panahon ngayon na sobrang komplikado na ang buhay, na hindi gaya noong kanilang kapanahunan na simple lahat ng bagay. Matapos po natin banggitin ang mga bagay na ito, sa present condition ng buhay ngayon sa mundo, may maari po nating masasabi ngayon na wala tayong maaring totoong panghawakan na totoong magdi-define ng uh, mahalagang layunin ng buhay dito sa pansamantalang daigdig na ating ginagalawan. Wala po. Gaya po na sinabi ni Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes, vanity of vanities, all is vanity. Walang saysay, walang katuturan. Muli ay, sabi ko nga, nothing and nowhere in this material world can we find the true essence of life. Wala talaga. Walang bagay na maaaring manatili sa walang hanggan at ito ang lahat ng bagay pansamantala. Ang mga sandaling kasiyahan ay nahahalinhan ng kalungkutan o kabiguan. At ito po yung naging problema. Kaya po, again, to quote King Solomon, he said, it's like chasing after the wind. Parang hinahabol na lamang natin ang hangin. Sa totoo po ay sinadya po ito ng Diyos marahil upang maunawaan ng tao na ang buhay ay hindi patungkol sa atin. Life is not about us, but rather life is all about God through His only begotten Son, Jesus Christ. Yun po yung totoo. Ang buhay na ito ay pansamantala. And there is an eternity that really matters above all. At yun ang hindi binibigyan masyado ng pansin ng karamihan ng tao. Kaya po, yan po yung masaklap na ating kinalalagyan ngayon. Dahil po dito, ito po yung ating mauunawaan ngayon mula sa salita ng Diyos. Dito sa ating pong tatalakayin ngayon mula sa panulat ni Apostol Pablo na binigay sa kanya ng Panginoon sa Book of Philippians chapter 3. At dito po ay
nagbigay po, bagamat ang buong Bible po ay punong-puno ng mga katuruan at kapaliwanagan patungkol sa tunay na kahulugan ng buhay, ah, dito lamang po tayo si sentro sandali upang tingnan po natin ang buod ng kanyang mga sinasabi dito sa Philippians chapter 3. So, unang-una po na makikita natin, point number 1, warning and reminder about false hope. Ayan po yung nakita natin po na binasa natin kanina sa verse 1 and 2. Sabi po, finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same thing, again, it's no trouble to me, and it is a safeguard for you. Beware of the dogs. Beware of the evil workers. Beware of the false circumcision. At dito, upang maunawaan po natin na mabuti kung bakit ganitong binabanggit na ni Apostol Pablo, ay maganda po na i-review natin ng konting-konti lang briefly yung verses chapter 1 and 2 na magkaroon lamang po tayo ng malinaw na pagdaloy ng kaisipan. Ano po? Dahil doon po sa chapter 1 ay in-encourage ni Paul ang mga mananampalataya sa Pilipos na mamuhay o ipamuhay ang totoong buhay Kristiyano. Dahil tanging kay Kristo lamang matatagpuan ang kahulugan at layunin at kapuspusan ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin pansamantala sa daigdig na ito. Kung kaya't sa chapter 2 po ay binanggit niya si Timothy, si Epaphroditus at ang kanyang sarili bilang mga halimbawa ng mga buhay na lubos na itinalaga sa Diyos. Kaya itong kanyang pinangangaral, unang-una, ang kanyang example ay ang kanyang sarili. At bago natin titingnan po, bago niya binanggit ang kanyang mga mahalagang sasabihin dito, sa kanyang mga talata na kanyang binanggit po dito ay una, pinaalalahanan niya ang mga tiga-Pilipos na magkaroon ng espiritu ng kagalakan, a spirit of rejoicing in the Lord. Dahil ang Panginoong Jesus lamang, only the Lord Jesus Christ is the source of genuine joy here on earth and in eternity, in spite of all the troubles in life. Wala nang iba na pagmumulan ng totoong kagalakan dito sa daigdig na ito. Na sa kabila ng kahit na anong kaguluhan pa, ay maaring magkaroon pa rin ng kagalakan ng isang totoong mananampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil siya ang pinagmumulan ng totoong kagalakan. At ito yung kanyang unang reminder. At ito ang kanyang pinagpauna. At pagkatapos nito, yung main point ni Paul sa verse 2 na pagbibigay ng warning ay patungkol sa mga Judaizers na patuloy na pinagpipilitan na idagdag ang gawain ng kautusan. At ito ay yung pagpupuhusan naman o circumcision bilang daan ng kaligtasan. At ito pa rin pinagpipilitan nila. Bilang daan ng kaligtasan at pamumuhay Kristiyano. At dito ay malinaw na ay dito'y sinalungat na ng lubusan ni Pablo ito sapagkat si Jesus ang kaganapan ng kautusan at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo nung inihadog niya ang kanyang buhay bilang ang kanyang dugo at buhay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan ay nalubos na ang kaparaanan ng kaligtasan. Wala na sapagkat natubos na tayo sa pagitan ng kanyang dugo. Kung kaya't yung pinagpipilitan na ito ng mga Judaizers
ay kaparaanan upang lituhin ang mga mananampalataya at upang lalong mapalayo at hindi magkaroon ng kapayapaan ang kanilang mga puso sa kanilang mga ginagawa. Point number 2 is the argument in verse 3. Sabi ng verse 3, "For we are the true circumcision, who worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh." Ito po, para maipaliwanag po natin ito, hinati po natin ito sa dalawa. Letter A, true believers and followers of Christ have no more confidence in the flesh or work of men. At ito po yung pinapakita rito na malinaw po na ang totoong mananampalataya kay Kristo, wala na siyang pagkakatiwala na ginagawa ng kamay ng tao, sapagkat ang lubos na pagtitiwala ay siya ginawa na ni Kristo. At so, pag tinignan po natin kasi, kaya pinagpipilitan ito ng mga Hudyo, dahil po sa Old Testament ay yung seremonya ng physical circumcision ay sign ito, palatandaan ito ng tipan sa Diyos. Ngunit ito rin ay palatandaan hindi lamang ng tipan sa Diyos, kundi palatandaan din na ito ay may kinalaman din sa tunay na spiritual relationship sa Panginoon, dahil sa spiritual circumcision ang higit na mahalaga, at ito binanggit ng Deuteronomy 30 verse 6, circumcision of the heart. At ito po yung pinakamahalaga na sa Old Testament pa lamang ay sinabi na, at ito ngayon ay binigyan ng kaganapan ni Kristo. At dito nilinaw ni Paul na siya at ang lahat ng mga totoong tagasunod ni Kristo ay sila yung totoong circumcised sa puso, dahil hindi sila nagtitiwala sa ginawa ng tao, hindi sila nagtitiwala sa anumang gawain ng laman. Sa halip, sila ay sumasamba sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos at nagbibigay ng kalwalatian sa pangalan ni Kristo. Kaya po, dito malinaw ang katotohanan na ang mga Kristiyano sa Pilipos sa panahon na yon ay nakasumpong ng tunay na kahulugan ng buhay nung in-identify nila ang kanilang sarili kay Kristo Jesus. Nalaman na nandun yung tunay na kahulugan ng buhay. Letter B, human works and human accomplishments have no value at all. Ayan. Binigyan lamang po ng diin nito para siya ganun maging malinaw sa atin. Verses 4 to 7. Basahin po natin ito. Verses 4 to 7. Mukhang hindi makita. So anyway, babasahin po natin ang ayan. "Although I myself might have confidence even in the flesh, if anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more, circumcised in the 8th day of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness, which is in the law, found blameless. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ." Ito po yung malinaw na gustong ipakita po sa atin dito, na kung kaya't i-consider ni Pablo na ang lahat ng bagay na napasa kanya ay walang katuturan, ay itinuring niya kawalan.
Naging kawalan lahat niya alang-alang sa pagkamit niya ng buhay kay Kristo. At dito ang binabanggit ni Paul ah, ay ang lahat ng kanyang mga religious accomplishments, ang kanyang mga karangalang tinanggap, ang kanyang mga pribilehyo, yung mga worldly enjoyment niya, at lahat ng kanyang outward social privileges and comfort in life. Ang lahat ng ito, sabi niya, ay walang katuturan at hindi kailanman nagbigay ng kapakinabangan para sa kanyang kaluluwa. Kaya't itinuri niya ito yung kawalan. Useless. Yung ginamit po sa Bible ng salita ay rubbish, basura ang lahat ng ito na hindi maaring gamitin na kaparaanan ng pagkamit ng pinakamagandang buhay kay Kristo. So makikita po natin, kawalan na lahat ito, ng mga bagay nito. Kaya kung atin pong i-relate ito sa ngayon, ang mga tao ay patuloy pa rin, hindi pa rin tumitigil, patuloy pa rin na abala o ang higit na binibigyan ng kaabalahan ay yung mga bagay na may kinalaman sa buhay na ganito. Ngunit pagkatapos nito, kahit na ano pang gawing kaabalahan sa lahat ng mga bagay na hangad sa mundong ito, bandang huli, pagdating po sa katapusan ng lahat, ang lahat ay nawalan pa rin ng katuturan. At the end of the rope, nothing at all has been achieved. Wala po. Ngunit, ito po, here is this strange thing. Itong kakaiba. Ano po? May kakaiba pong pangyari. This strange thing is this. People have never learned their lesson in spite of the fact that no one has ever claimed to have attained the true essence of life from everything found in this material world. Walang kahit sino. Bagamat napatunayan na ng lahat ng tao ito, wala pa rin tigil ang tao sa paghabol sa mga bagay nito. At wala pa rin tigil kahit na napatunayan na wala ang nakasumpong ng tunay na kahulugan ng buhay. Hindi pa rin tumitigil ang tao. Ito po yung nakalulungkot na katotohanan. Point number 3 is the reality of life. Ano po yung reality ng buhay? We were created by God for His purpose. Colossians chapter 1, verses 13 to 16. Listen to this. For He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. Ito po yung magandang bagay. Una po, pag inisip po natin, yung unang bahagi doon sa verse 13 po na binasa natin kanina, ang buong lahi po ng tao, ang buong sangkatauhan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman at supposedly bound to eternal damnation. Wala tayong ligtas sana sa sumpa dahil sa kasalanan. Ito po yung ating kalalagayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kalalagayang ito, pinili ng Diyos na mahabag sa atin, tinawag tayo upang tayo ay hanguin sa walang kapag-asang kalalagayang ito sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ito po yung
naunawaan na mabuti ni Pablo noong ang Panginoong Hesus ay nagpahayag sa kanya nung siya ay nasa daan ng Damascus. At nagpahayag ang Panginoon sa kanya at tinawag siya. Doon na-realize niya na ang kanyang ah, halaghag o walang katuturan, kahihinatnan na buhay ay walang kahulugan hanggang sa katagpuin siya ng Panginoong Hesus na siyang tunay na pinagmagagalingan ng buhay at buhay na walang hanggan. Ito yung binanggit ng John chapter 1 verses 3 and 4. At ito unawa ni Paul noon. All things came into being through him, and apart from him, nothing came into being that has come into being. In him was life, and the life was the light of men. Hindi lamang buhay, kundi nagkaroon ng kaunawaan, nagkaroon ng kahalagahan ng buhay ng tao dahil kay Jesus lamang. At ito yung naunawaan ni Pablo, na lalong tumindi yung kanyang kaunawaan na lahat ng kanyang pinagagawa ay walang katuturan. At ito po yung mahalagang bagay na ipinapaunawa sa atin ng salita ng Diyos. He is the source of life. Pansinin po natin ang nangyayari ngayon. Nangyari kay Pablo mula noon, nung kinatagpo siya ng Panginoon, nagbago ang kanyang daigdig. At ang nangyari, ang pinakamahalaga na lamang sa kanya, mula sa mga sandaling yun, ay ang buhay niya kay Kristo Jesus, sabang siya ay nandito sa lupa, hanggang sa kabilang buhay. Kaya niya na isulat itong mga ganitong mga talata sa chapter 3 ng Philippians. Point number 4, the preoccupation or extreme concern of a true believer and follower of Christ. Ayan po, nasa verses 8 to 14. Sabi po dito, more than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them but rubbish, so that I may gain Christ, and may be found in him, not having a righteousness of my own, derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, in order that I may attain to the resurrection from the dead. Not that I have already obtained it or have already become perfect, but I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. Brethren, I do not regard myself as having laid off it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Grabe po yung kaniyang pananalita rito na hindi na po natin, wala na pong kadahilanan para palawakin pa po natin kasi ang liwanag po, ang bibigat ng kanyang mga binitiwan ng salita rito. At kapag ito po ay translate natin sa ating mga sariling pananalita at ipapaliwanag sa tao, it may sound offensive to some people. Parang sasabihin ng tao, sobra naman yan. Para ano pa ang buhay? Ang buhay dito sa lupa ay katwiran kasi ng tao, ang dahilan ng buhay ay para lumigaya. Ngunit walang totoong kaligayahan dito sa lupa. At dito na unawaan ni Pablo na wala talagang katuturan. Wala nang pinakamahalaga kahit na ano mangyari. I press on toward the goal. Yung upward call ng Diyos in Christ Jesus. Yun yung pinakamahalaga sa Kanya. Kaya kung offensive ito sa tao,
na hindi nakakaunawa ng katotohanan, ito ay dahil sa napakalakas po ng influence ng evil na ngayon po ay pansamantalang namamayani dito sa daigdig. Ayan, paulit-ulit po natin sinasabi paano po nangyayari yun. 1 John 5:19. Sabi po, we know that we are of God and that the whole world lies in the power of the evil one. Kaya ganito ang kaisipan ng tao. Kaya sobrang lakas ng influence nito sa kaisipan ng tao. Lalong-lalo na ang tao na wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Ngunit doon sa mga nakaunawa na sila ay hinango ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Hinango mula sa kalunos-lunos, kakilakilabot na kadiliman ng dahil sa kasalanan, sa sumpa ng kasalanan. Gaya ni Paul, ang pangyayari ito ay napaka wala nang kasing dakila at ang kanyang gagawin, ang natitirang panahon sa kanyang buhay ay ilalaan niya sa lahat ng sandali, ilalaan niya ang kanyang panahon na makamit niya ang buhay na inilaan at inihanda sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus at all cost. Kahit ano pa ang mangyari, kahit ano pa ang suungin sa daigdig na ito, ay gugugulin niya natitira niyang panahon upang makamit ang inilaan ng Panginoon para sa kanya. Yun po yung gagawin ng kahit sino na naunawaan na hinango siya mula sa sumpa ng kasalanan. Because there's nothing more important. Wala namang kalugan lahat ng buhay dito sa lupa kung tayo po ay hindi hinango ng Panginoong Hesus mula sa sumpa ng kasalanan. Kaya ito na yung dahilan. Siya na lamang ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Kaya dito po si Paul, na-realize niya na walang kahit na anong bagay sa material world na ito na karapat-dapat sa kanyang panahon, sa kanyang effort, lahat ng kanyang effort. At itinuring niya na lahat ng ito ay walang katuturan. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay ang mga bagay na mananatili sa walang hanggan. Ito yung punto na sinasabi niya. At ito rin ang iisipin ng isang taong totoong alam niya na siya ay hinango mula sa sumpa ng kasalanan. After all, bakit kinakailangan na ito na lamang pagkukulan natin ng pansin? After all, bawat isa sa atin, ang ating buhay, ang araw ng ating buhay, dito sa lupa, ay nabibilang. Nabibilang na. Walang sino man nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Whether God will take our breath away or whether He will extend our stay for a little bit more. Wala po nakakaalam. Kaya nga, wala nang tanging pinakamahalaga kundi ang paghahanda sa buhay na iyon na inilaan para sa atin. That's the reason why ganun katindi ang ginawa ni Pablo. Nawala lahat sa kanya. Binaliwala niya ang lahat. Kaya po, here's the bottom line of everything in this life. Only Christ matters. Whether in good times or bad times, whether we stay a little bit more, a little bit longer or shorter. Only Christ matters. At ito yung hindi binibigyan ng pansin ng karamihan ng tao. Sa kabilang dako, yung mga taong makamundo, yung mga taong walang pakialam, yung mga taong unconcerned,
Yung mga taong ang kanilang pinag-uukulan ng panahon ay ang pansamantalang buhay at kung paano bigyan ng kasiyahan ang kanilang laman ay tinawag ng Bible na enemies of the cross of Christ. Binanggit yan ng verses 20 at 21. Kaaway ng krus ni Kristo. Kaya, kagaya ni Paul, yung mga totoong isinaisantabi nila ang lahat ng kanilang makamundong mithiin at mga ninanais ng kanilang laman at mga alalahaning makasanlibutan alang-alang sa buhay kay Kristo. Sila ay may katiyakan ng walang hanggang kalwalatian sa walang hanggang kaharian ng Diyos. At yung pangyayaring iyon ay maaring maganap anumang sandali. At tanging yun, only yun lamang ang mahalaga sa buhay. God's eternal kingdom is all that matters in this life. This is the incomparable, glorious goal in the life of a person who truly desires and gives the highest value of life in Christ Jesus. Ito na po yung pinakamalaga. Maaring seemingly ang tingin natin, sa biglaan tingin, ang tingin dito ng mga taong hindi nauunawaan ng walang kapantay na kahalagaan na ginawa ni Kristo sa krus. Ito ay tila baga masyadong extreme. But actually, this is what life really means sa lahat ng mga totoong na kay Kristo. At dahil po dito, mauunawaan po natin, this is an eye-opener sa lahat ng mga Kristiyanong nagtatampisaw pa sa mga bagay na makasanlibutan. Sa mga Kristiyano na patuloy po na naghahangad pa ng mga malalaking ambisyon na makamundo. This may sound offensive, gaya ng sinasabi ko. Ngunit alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. God may give us some sort of success in this world, but according to His terms, not in our terms. Our only business is to prepare ourselves for that glorious eternal kingdom. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Salamat po aming Diyos na banal. Luwalhatiin ka sa kinaas-taasan, Panginoon. Sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin. Hindi po namin kayang arukin, Panginoon, ang lalim at lawak ng iyong pag-ibig, ang kadakilaan ng pag-ibig na inukol mo sa amin. Na hindi kami karapat-dapat, ngunit dahil po sa pag-ibig na yan, kinahabagan niyo kami. Pinadali po ninyo ang iyong biyaya sa aming mga buhay. Dahil po kay Kristo Jesus na nag-alay ng buhay para sa amin. Panginoon, bigyan po ninyo kami ng higit pang mas malalim na kaunawaan sa walang kapantay na kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin. Sapagkat kami po ay nagugumon sa lahat po ng mga bagay na idinudulot ng daigdig na ito. Bigyan po ninyo kami ng higit pang mas malalim na kaunawaan. Walang tanging mahalaga, kundi ang iyong walang hanggang kaharian. Ipahintulot po ninyo, Panginoon, na tunay pong matuklasan natin ng buong taimtim ang lalim at lawak na iyong pag-ibig at
bigyan po ninyo kami ng kakayahan na maisakatuparan ang iyong palatuntunan para sa aming mga buhay. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Alisin po ninyo sa amin ang mga pangarap na makamundo, ang mga mithiin ng aming laman. Bagkus matutunan naming ituon ang lahat sa mga makalangit na mga bagay, sapagkat naroroon ang tunay na kahulugan ng buhay. Salamat po, Ama. At muli po sa panimula po ng isang panibagong araw sa inyong mga kamay, amin pong inahabilin ang inyong mga anak. Samahan po ninyo sila sa pagpapatuloy nila sa lakbayan ng buhay. Manatili po, Diyos, ang iyong mapagpalang kamay na gumagabay sa kanila hanggang sa matalunton nila ang kapuspusan ng buhay na inilaan mo. Ipahintulot din po ninyo ang kaganapan ng pinakamabuti mong palatuntunan sa bawat isa. Bigyan po, Panginoon, ng kalutasan ng bawat suliranin sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Padaluyin po ninyo ang kasaganaan ng iyong biyaya at pagpapala sa bawat tahanan na kinakatawan ng iyong mga anak, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga gawain, upang sila man ay maging daluyan ng pagpapala, maging tunay na tanglaw, liwanag at asin, na magbibigay kalwalatian sa iyong pangalan. Salamat po, Diyos, sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nagahari sa piling mo, sa pakikipisa ng Banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen.